Kung ano ang puno, siyang bunga. Anak na hindi paluin, ina ang paluluhain. Dalawa lamang ito sa mga kasabihang tumatak at nakikita natin sa mag-amang si Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. at si Congressman Sandro Marcos. At ang pamilya po ni dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang anak na si Miss Kitty Duterte. Nakikita kasi natin kung paano nila pinalaki ang kanilang mga anak. Kung ano po ang itinuturo ng mga magulang na ito sa kanilang mga anak, ay malamang magre-reflect po ito sa kanilang personalidad, sa kanilang pagkatao. Kung inyong matatandaan mga kaibigan, matapos po ang halalan, maraming mga grupo, mga kongresista ang nagpahayag na ipa-impeach ang Vice President ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po ang naging tugon ni Pangulong Duterte kaugnay sa impeachment complaint against his Vice President na si Ms. Leni Robredo? Ano naman po ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. nang sampahan po ng impeachment complaint ng Kamara ang kanyang Vice Presidente na si Sara Duterte? Ano naman po ang naging tugon ng kani-kanilang mga anak kaugnay sa mga kinakaharap na issue ng kanilang mga magulang? Kayo na po ang bahalang tumimbang mga kaibigan. Does it really make sense? Ito ba ang karakter? Ito ba ang personalidad na itinuro ng kanilang mga magulang? Panoorin po natin. Kapansin-pansin na unang pumirma sa endorsement ng anak ninyo. Did he seek your advice on this, and what did you tell him? Of course, he did. And I said, it was very simple, but I told him. And he said, you know, mukhang magpipirmahan na, but what's your opinion on what I should do? And I told him, I said, the process is begun. It has, parang batas yan eh. When you're in the legislature, when you file a bill, okay, House Bill number 1, 2, 3, etc., etc. Pag file mo niyan, that bill takes a life of its own. Kahit anong gawin ng congressman na nag-file o senador na nag-file, kahit ayaw niya yung mga changes na magagawin doon sa kanyang bill, wala na siyang magagawa. Because the bill is going through the process as it should. And part of that process will be amendments, etc., additions, all that. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told him. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign, though. So, dito po pumapasok yung tinatawag nating prevention is better than cure, mga kaibigan. I understand na mayroon tayong proseso, no, na dapat masunod, dapat sundin. And if there is really a certainty of conviction against the Vice President, susundin natin yung proseso. Gawin natin yung tama. Okay? Ganito po yan, mga kaibigan. Bilang isang pangulo na tinatawag nating Chief Executive, maaari po niyang tuldukan ang isang bagay. Kaugnay po, no, ng halimbawa na lamang nitong impeachment complaint against his Vice President, no, Sara Duterte. Kung sa tingin po ng Chief Executive ay mayroong basihan na ma-impeach ang kanyang Vice Presidente, kung siya mismo ay nakakakita ng mga ebidensya at sa tingin niya ay karapat-dapat na ma-impeach ang kanyang Vice Presidente,
maaari po niyang ilatag ang mga dahilang ito sa publiko bilang chief executive. Di ba? Kasi kung ang mga dahilang ito ay makasisira sa kanyang mga plano para sa ikabubuti at ikauunlad ng bansang Pilipinas, kung nakikita niya na ang mga ginagawa at balak gawin ng kanyang vice-presidente ay magiging sagabal sa kanyang magandang plano para sa bayan, pwede niyang sabihin na, go, do the process, start the process of impeachment para maging maayos ang pamumuno, para maging maayos po, no, ang mga plano natin para sa ikagaganda at ikauunlad ng ating bayan. Maaari niyang sabihan ang mga mamamayan, mga private citizen, na magsampa ng impeachment complaint against Vice President. Maaari din niyang sabihan ang Kongreso na pag-aralan ang mga nakikita niyang mga bagay against the Vice President upang ma-impeach ang Vice Presidente. Pwede po yan, no? Bilang Chief Executive. Sa kabilang banda, maaari din po niyang sabihan o pigilan ang mga ganitong uri ng pagdereklamo o pagdedemanda. Kung sa kanyang palagay, sa kanyang paniniwala, sa kanyang puso, ay hindi naman karapat-dapat na ma-impeach ang Vice President, maaari niyang tuldukan ang mga hakbangin na katulad nito. Maaari niyang direktang sabihan ang Kongreso na itigil ang impeachment complaint na yan. Unang-una, wala tayong makitang pruweba. Pangalawa, hindi sapat na ma-impeach ang Vice President sa napaka-liit na issue, lalo na't hindi natin alam kung ano nga ba ang totoo. Di ba mga kaibigan? So, maaaring mapigilan ang mga ganitong hakbangin ng Kongreso kung ikaw ay isang matuwid na leader. Kung ikaw ay tapat na chief executive. Ngayon, pagdating sa pagiging ama, no, sa kanyang mga anak, I understand that Marcoses is in politics. And Duterte as well. Pero siguro ang isang pagiging mabuting ama ay doon tayo kakampi sa siguro kung ako si Pangulong Marcos, I would tell Sandro Marcos na that's your call. Decision mo yan. Kongresista ka naman. At isa ka sa mga lingkod bayan. You are the representative of the people. If you think there is a probable cause para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, then go ahead. But if you think useless o walang basihan yung mga yan, itigil mo na yan. As simple as that. Diba? Panoorin natin ang naging sagot ni Sandro Marcos. Diba napakababaw? Napakababaw ng sagot ni Sandro Marcos. Na tila nakalimutan yata niya na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang gumawa ng paraan para malibing sa libingan ng mga bayani ang kanyang lolo.
Isang pangarap, isang kahilingan na matagal nang hinihiling ng kanyang ama, ng kanilang pamilya, sa mga nagdaang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hiniling na po nila na malibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Pero wala pong nakagawa. Ni plano o ni pag-isipan man lamang kung paano ito maisakatuparan ay hindi po nangyari. Subalit, sa isang Pangulo, sa kanyang isang kautusan lamang, ay nailibing sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulong si Ferdinand Edralin Marcos. Panoorin natin ang naging sagot ni Sandro Marcos kaugnay po sa kanyang pagpirma na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa tingin niyo ba, mga kaibigan, mayroong sense ang naging sagot niya kung bakit siya ang kauna-unahang pumirma? Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it is my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo, huhukayin mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement, or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. I did ask what their opinions were and if they were going to sign or not, but that's about as far as that's about as far to the extent as to my involvement in collecting the signatures. Overwhelming yung numbers po, sir. More than the required numbers. Yes. Well, the required was 1/3. Umabot ng 215. As of today, I heard nasa 245 na tayo. May mga humabol. Pwede pa, sir? Well, they signified their intention, yung mga wala sa bansa, yung mga may sakit. So 215 was within the complaint, but in terms of, just to set the record straight, in terms of putting it on record, I believe there was an additional 30 that wanted to signify their intent. So nagpadala ng isik, but even if it won't be counted in the complaint, I believe for archiving purposes, nasa 2. So I believe 80% of the lower house. Sir, may nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I won't allow. I won't. Do you think, sir, may basehan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, we just had an election. Guys, lay off. Just stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to? Is it just because it keeps on harping on me? Yeah, this is democracy. It's freedom of speech. Wala naman, there is no or there are no overt acts. Kakatapos lang ng eleksyon, bakit mo sirain bayan? Okay, alay mo ako, baka hindi na ako magising bukas sa bangungot, okay na. Siya naman, pero you create trouble there po. Ayaw yung military kasi ayaw nila hindi naman tamad, pero bakit mo dagdagan yung problema nila? Pati police. Who will keep order in this country, kundi sila. Ngayon magsabi lang, hindi lang natin magsabi lang,
Mga to gusto ng gulo. Gusto talaga ng basagan ng ulo. Eh, maganda na nga ang buhay kakatapos lang ng eleksyon. You know, this is a democracy. Leaders are elected. If there are to be a son of a it's still the people's choice. Remember that. Sir, sorry, follow up. So wala kayong nakikitang mali dun sa ginawa niya, sir, na nagbigay siya ng video dun sa UN Commission on Narcotics and said na may palit ulo? Ma'am, I cannot out of the country for 4 days. I have not been abreast with the... Alam mo, hindi ako nakabasa ng newspaper. Yung mga column, hindi ko nakabasa. Yun lang, yung news talaga. But wala akong nahawak ng newspaper. So narinig ninyo mga kaibigan ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay po sa pinaplano at inihahandang impeachment complaint against his Vice President Leni Robredo. Hindi sapat na ma-impeach itong si Vice President Leni Robredo dahil lang siya ay sinisiraan, dahil lang siya ay tinutuligsan ng kanyang Vice Presidente, ay kailangan na niya itong tanggalin sa kanyang landas at sasabihan na niya ang kanyang Congress na magsagawa na ng impeachment complaint against Leni Robredo. Hindi ito sapat. Ito po ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa, binigyang highlight din po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang isang katotohanan na sila po ay iniluklok ng taong bayan. Ang Vice President po ay iniluklok ng taong bayan. Hindi po iniluklok ng Kongreso ang Vice Presidente. So therefore, kapag hindi hinihiling ng mga Pilipino, ng taong bayan, na ma-impeach ang isang opisyal ng pamahalaan, sino sila para maghanda ng ganitong hakbangin, mga kaibigan? Kung naiintindihan nyo lamang po yung mga bagay na ganyan, wala po tayong magiging problema. Kaso ang dami po kasing mga bobo, mga kaibigan. Hindi ninyo naiintindihan ang nararapat. Kasi ako po, no, kung may nakikita tayong maling bagay against the Vice President Sara Duterte, siguro taong bayan ang gumawa ng paraan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Hindi ang Kongreso. Yan siguro ang nais kong baguhin pagdating po sa pagsasampa ng impeachment complaint dahil na-overuse. Na-overuse ang ganitong karapatan, ang ganitong mandato ng House of Representatives. Palibhasa sa kanila dapat mag-umpisa ang impeachment complaint ay aabusuhin na nila ito. Sana sa 2028 national election at kapag naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte, magkaroon po ng pagbabago kaugnay po sa pagsasampa ng impeachment complaint against the public official. Siguro mas i-highlight natin na the impeachment complaint should be coming from the people of the Republic of the Philippines. At hahanap na lamang po sila ng kongresista na kung saan ay aayon sa pulso ng taong bayan. Ang nangyayari po kasi baligtad. Ang nagdesisyon na ay ang Kongreso. At ang sumusunod na lamang ay ang taong bayan. Which is very wrong. Kaya nga po kayo tinawag na House of Representatives. You are only representing millions of Filipinos. Kami pong mga citizens ang nagluklok sa inyo diyan. And if we do not want to impeach a certain official, bakit kayo gumagawa ng hakbang na katulad po ng ginagawa ninyo ngayon? At yan po ang dahilan kung bakit nagkandaletse-letse ang sitwasyon ngayon, mga kaibigan. Now, let's hear and watch Kitty Duterte kung ano po ang kanyang masasabi
kaugnay po sa pagpapadakip sa kanyang ama na si Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Meron bang kumbaga masamang salita coming from her? Meron bang tono ng paghihiganti? Let's watch her. Huwag na natin silang patulan, doon na tayo babawi sa eleksyon. Ma'am Kitty, pwede pong manghingi ng konting speech lang para po sa mga kababayan natin. So, yun sa mga kababayan ko, yun nga, patuloy lang yung pagdasal natin. Huwag natin kalimutan kumain at matulog. Magpahinga tayo, tapos wag na natin silang patulan, doon na tayo babawi sa eleksyon. Tapos, alagaan yung mga katawan. Ha? Alagaan yung mga katawan. Matulog. Ma'am, pakisama na rin po mga OFW, ma'am. Oo. Nakita ko sa internet, ang daming mga protest, mga prayer rally ng mga OFW. So, maraming salamat sa inyo lahat. Yes, ma'am. So, malaking bagay to para sa akin at sa pamilya ko. Kasi wala kaming hinihingi, yung dasal nyo lang, yun lang, okay na kami. Amen po. Dasal at suporta, yun lang talaga. Mag-vitamins kayo ha, may vitamins dito. Maraming salamat sa vitamins, ma'am. Hindi, yan, donation. Donation pa yan. Salamat sa inyo. Kasi, wapa kakain. Salamat. Kuya!